Ay, grabe. Grabe nangyari sa plug na to. Durog. Parang may naamoy ako hindi maganda. Tingnan natin kung ano yung tumutunog dito sa loob. Kasi parang nag-spark siya eh. I-on ko na yung power. So, try natin. Yun. Kita nyo guys, oh. Lumusok siya. Hello mga idol at welcome sa aking channel. Ngayong gabi ay may panibago akong tawag at may papagawa daw sa akin ng mga taga-kusina. Kaya naman agad ko itong pinuntahan at upang malaman kung ano yung ipagagawa sa akin. At ngayon nga ay patungo na ako sa kusina upang gawin na ang pinagagawa sa akin. Pagdating ko nga dito sa kusina ay itong French fryer pala ang ipaayos sa akin. Kaya naman dinala ko na agad ito sa aking workshop upang dito ayusin. Ay, grabe. Grabe nangyari sa plug na to. Durog. Hindi ko alam kung paano nangyari na durog tong mga plug nila, oh. Ito yung French fryer na lagi ko na lang din re-repair. So ngayon, tinawag sa akin at ito ngayon nangyari. Durog yung mga plug. So iba yung plug nito pang heavy duty. Yan, nakikita nyo. Bilog yung kanyang tatlong pin. Malakas ito sa kuryente. So, ngayon, titignan ko kung may available akong ganitong plug. So, ngayon, nandito ako sa aking munting workshop. So, ito yung mga gamit ko para sa French fryer na to. So, ito yung outlet niya para dun sa plug na to. So, tatry ko kung meron pa akong meron pa akong plug na bago. Ayan. So, ngunit ako, kailangan ko ng dalawang plug. Ayan. Buti na lang, meron akong spare para dito. So, malimit kasing ginagamit to. At dito sa Saudi, kalimitan, mahilig sila sa patatas o sa French fries. So talagang gamitin ito kaya lagi ko itong i-repair itong French fryer na to. So yan guys, umpisahan natin yung papalit lang naman ng ating plug. So hindi ko alam kung wala pang anumang sira dito sa French fryer na to. So kalimitan nasisira dito yung kanyang limit switch at saka itong kanyang heater. So yan, usahan natin yung pagpapalit ng ating mga plug dito. Alright.
So ngayon guys, ito na yung bagong plug para sa ating french fryer. So iko-connect ko na lang yung kanyang mga wires dito sa kanyang pin. So unahin natin yung kanyang earthing o yung ground. Dito to sa gitna. So pag magkakabit kayo ng wire dito sa kanyang mga pin, make sure na mahigpit yung ating pagkakahigpit para hindi mag-loose connection. Kasi pag yan ay nag-loose connection, possible na mag-init yung ating mga wires. So yan. Unahin natin yung kanyang earthing. Sunod natin yung kanyang line to neutral dahil yung ating main source dito sa power supply ay 380. So kailangan natin ng neutral. Yan, para sa 220 volts. So yan, ito yung kanyang neutral. Dito ay hindi katulad ng ibang ordinaryong plug na meron siyang fuse. Yan. Ang pinaka fuse talaga niya yung kanyang limit switch na narito sa loob ng ating french fryer. So ito yung kanyang line 1. Yan, madali lang naman magkabit ng plug o magpalit. Basta maigpit lang yung ating pagkakaipit dito sa kanyang mga wires. Yan. So yan, tapos ayusin lang natin yung kanyang wire dito sa kanyang plug. Tapos ipitin natin itong kanyang pang-ipit. Yan, para hindi siya gumalaw. So, yung kanyang screw. At higpitan na lang natin. Hindi ko alam kung anong ginawa nila rito sa mga plug na to, kung bakit nadurog. So ito na itsura niya guys. Yan. Make sure na walang nakalabas dito na stranded o yung hibla ng wire para iwas sa grounded, mga idol. Lagyan natin yung kanyang cover. Yan, tapos may screw siya rito sa likod. Ipitan lang natin yan. So yan, okay na yung ating isang french fryer. Napalitan na natin ng bagong plug. So sunod naman natin itong isa. So tingnan nyo naman guys, kahit kayo mag-iisip kung anong ginawa nila rito, hindi naman ito sasabog dahil wala namang indikasyon na ito ay sumabog. Dapat kung nag-spark yan, may makikita kayo diyang mga melt ng plastic or wire at saka mga itim o sunog dun sa palibot nitong kanyang plug. So wala naman. Kasi dalawa. Siguro sinadya nilang basagin o hindi natin alam para mapalitan ng bago. So, anong purpose? Okay pa naman sana kung hindi nila dinurog. So, palitan lang natin. Dito kasi sa bahay ng amo namin, palibhasa, alam nila na may kaya yung amo namin. So, walang problema sa kanila na
magpalit ng bago, at alam naman nila na talagang may gagawa, diba? So subukan natin na sarili nilang pera yung ipambibili ng pamalit dito sa mga nasisira nila rito. Titingnan natin kung hindi nila ingatan yung ganitong plug, di ba? Siguro sa atin mahal na tong ganito sa Pilipinas. Yung plug nga lang na American Standard Chartered, magkano na? Parang nasa 40 pesos yata. So kita nyo naman, no? Talagang durog. So ngayon, ito na yung ating pangalawang plug. So makikita nyo yung price dito, 10 reals. Magkano na sa atin yan? Times ano nyo? Times 15 na lang, diba? Nasa 150. Oh, biro nyo, oh. Eh dito, yung mga ibang lahi, 1 real lang na ano, gastusan sila, masama na yung loob nila. Eh kung sila pa yung bibili ng mga nasisira nila rito, di ba? Kasi kaya hindi nila iniingatan yung mga gamit dito. Alam nila guys na ano, hindi sila yung bibili ng piyesa na ipampapalit dito. So ito na yung ating wire. Gamit na ulit natin dito. Same scenario lang nung ginawa natin kanina. So yan, tapos na natin yung isang plug. Lagyan lang natin itong kanyang cover at higpitan natin yung kanyang screw dito sa kanyang likuran. Yan, oh. So yan, okay na. So yan, pwede nating testingin. Basta umilaw yung kanyang indicator, ibig sabihin yan, umiinit na siya at okay na yung ating ginawa. So pag umilaw siya, ibig sabihin plug lang yung sira. Right, testingin natin. At tingnan natin yung indicator. Diba natin yan. Pag umilaw yan, iinit na yan. So ayan, kita nyo uminit. Umilaw na siya. Umilaw na siya. So ngayon itong siya binuksan ko guys kasi bigla siyang nag-spark nung binuksan ko, kasi habang tinetesting ko siya kanina, bigla na lang may narinig akong sounds dito. So try natin ulit. Yan. So tignan natin kung ano yung tumutunog dito sa loob, kasi parang nag-spark siya eh. Ayan, i-on ko na yung power, tapos hindi ko pa susundutin yung kanyang limit switch. Ito yung kanyang limit switch, ito, ayan. So try natin. Yun. Yun. Kita nyo guys, oh. Umusok siya. So try nating palitan yung kanyang limit switch kung yun ang may diferensya, kasi dapat pag in-on ko tong kanyang power,
dapat hindi muna siya mag-e-energize. Kailangan sundutin ko muna yung kanyang limit switch, yan o, bago siya gumana, kasi yung kanyang safety features dito sa kanyang french fryer. So yan guys, tanggalin muna natin itong kanyang flag at try kong palitan yung kanyang limit switch. Tingnan ko kung may available ako dito. Alright. So grabe yung ano niya, no? Kaya mag-iingat tayo pag hindi natin kabisado yung ating trabaho. Kaya lalo yung mga ganitong scenario. So yan, ito yung limit switch. Meron pa akong available. So dito sa box na to, pinagsama-sama ko yung gamit para dito sa french fryer dun sa kitchen. So ito na guys, subukan kong palitan at try ulit natin mamaya. So ito guys yung lumang limit switch. Parang nag-ano na siya, nag-direct. Dapat kasi ito naka-normally open. Tapos pagka ikakabit mo dun sa kanyang pinagkakabitan, yan o, makikita nyo may butas. Kailangan na mag-normally close muna siya bago siya gumana. Pero kanina, kahit hindi mo ibaon nito, yan o, nagkakaroon siya ng power. Kumbaga, continuity yung kanyang supply. So dapat pag nakaganyan siya, naka-normally open kahit naka-on yung ating outlet. So, palitan natin guys. So yan, bitin natin. Yan. So try na natin testing. Kailangan hindi mo na siya iilaw hanggat hindi ko pa sinusundot yung kanyang limit switch. Saka natin. Kailangan pag inon ko itong kanyang outlet, kailangan hindi mo na ilaw yung kanyang indicator. So tignan natin guys. So yan, naka-on na, hindi na tulad kanina na bigla na siya nag-spark. So sundutin na natin yung kanyang limit switch dito sa ilalim. So kailangan umilaw yung kanyang indicator. So lapit, yan, pakita natin sa camera. So, yan. Okay na guys. Yan. So, yan. Mainit. Okay na. So, ngayon, kakabit ko lang yung cover.
So, goods na itong isa. So, yan nga guys, natapos na natin tong dalawang French fryer. So, okay naman yung isa, plug lang yung sira. Tapos itong isa naman, ay yun nga, yung limit switch. So, ganoon lang. Kung mag-repair kayo ng mga ganito, ingat lang tayo dahil kuryente yung ating kahawakan. So, kung hindi nyo kabisado, yung mga ganitong pagpapalit o pag-repair ng mga ganitong French fryer, so, tumawag na lang tayo o pagawa na lang natin sa marunong. So ayan guys, ito nga tapusin itong video na to. Kita tayo sa next vlog at sana nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong alaman about sa aking trabaho bilang isang maintenance electrician dito sa Saudi. So this is Richard Mix TV and peace out.